Okay, so palakpakan niyo muna yung mga sarili niyo. So, congratulations, batch number 4. Ayan, nakakatuwa kasi ito yung pinakamasayang students no, sa life class. Parang kayo. Parang saya-saya niyo Sobrang saya. Actually, mamimiss ko to. Kasi ang live class, pinakamasaya talaga yan. No? Hindi ko naman sinabing di masaya yung Destiny, pero kasi yung mga activity is talagang enjoying. No? So, ayan. Ang topic natin is about a new beginning. No? So, pagka sinabing new beginning, anong mafe-feel mo? Ate Casey. Pag sinabing new beginning, ano ba yung pakiramdam pag naririnig mo yung sinasabing new beginning? Kuya Ray. Kinakabahan? Yes, bago na naman. Ano pa? Excited. Ano pa? Kuya Ray. Saya. Excited ulit. Ayun, pinagsama lang, di ba? Okay, so bago tayo mag-start sa topic na new beginning, let's pray muna. Father God, maraming salamat, Lord, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon. Dalangin ko na i-bless mo yung word na to. I-bless mo, Panginoon, yung bawat isa. I-anoint mo to, Panginoon, para magkaroon kami ng kaunawaan sa mga gusto mong sabihin sa amin ngayong hapon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We honor you. We praise you. In Jesus' name, amen. Ayan, so let's talk about new beginning. Pag sinabing new beginning, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Merong pagbabago. Diba? Merong something na new sa buhay mo. Tama ba? So, kaya tinanong ko kayo, ano ba ang feeling ng new beginning? Kasi ito na yung magaganap after this live class. Excited ba kayo? Parang hindi. Excited ba kayo? Ayan. So, pag-usapan natin yung tinatawag na baptism. Para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin ng baptism? Kuya... Jan. Ano po? Pagsunod kay Kristo. Okay, para sa kanya, ito ay pagsunod kay Kristo. Ikaw naman, pag sinabing baptism, sige, wala namang maling sagot. Parang Marikina, gano'n. Ayan, ano pa? Ikaw, ate, Tiffany naman. Siya na yung connection niya sa Lord. Okay, connection sa Lord. Ikaw, ate, Che. Connection mo. Ano bang ginagawa kapag ikaw ay binabaptize? Kayo ba? Yung iba dito, di ba nabaptize na? Tama po ba? O ano yung baptism? Pagliligtas? Declaration? Ano pa? Kuya Raymond? Pagpapakita ng pagsunod ko sa Panginoon. Amen. Pagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. So, pag sinabi natin baptism, ito po yung paglubog sa tubig, di ba? So, ibig sabihin ng baptism, ito yung tinatawag na immersion. Pakisabi nga immersion. Yun. So, pag sinabing immersion, ito po yung totally na sinasubmerge ka. Ibig sabihin, totally na nilulubog ka sa tubig. The word immersion means parang expose ka sa isang bagay. Diba? So, di ba pag tayo nilubog tayo sa tubig, walang area sa atin na hindi tayo mababasa. Tama po ba? Sino rito lumubog sa tubig na hindi nabasa yung paa niya? Meron po ba? Ayan. So, totally, ibig sabihin, pag sinabing immersion, ito yung completely na ikaw ay nasubmerge, nalubog sa tubig.
Okay? So, ganun nangyayari ang baptism. So, ini-immerse tayo, sinasubmerge tayo sa tubig. Ibig sabihin, walang part o walang bahagi sa ating katawan na hindi mababasa, na hindi ma-expose ng tubig. Yan. So, bakit ba natin ginagawa ang baptism? Tama yung mga sinabi ninyo kanina. Una, kasi nga, si Jesus ay nabaptize. Sabi dyan, Jesus was baptized. Okay, so bakit? Di ba, sino ba ang nagbautismo kay Jesus? Si Juan. Di ba? So, pero, kahit na siya ay Panginoon, di ba, nagpabautismo pa rin siya. Bakit? Kasi nga gusto niya mapulpil pa rin yung plano ng Diyos. At ito ay, sabi nga ni Kuya Raymond, ay tanda ng pagsunod mo sa Panginoon. Kaya nga si Jesus, di ba, kahit na Panginoon siya, ginawa niya pa rin yun. Tama po ba? Yan, hindi siya exempted na hindi nagpabaptize. Ay, Panginoon ako, hindi ko na kailangan yan. Walang ganon. Tama po. So, ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng baptism? Ito po yung transition. Kumbaga, ayun yung naging transition natin, just like Jesus. Transition ng buhay ni Jesus from a simple carpenter to nag-start siya sa kanyang ministry. Tama po ba? Di ba si Jesus ay dating karpentero? Yan, yung baptism, yun yung naging transition sa kanyang new beginning. Ano nangyayari after siya mabaptize? Doon na nag-start yung kanyang ministry. So, ganun din tayo, no? Sino ba yung mga kailangan na binabautismo? May idea ba kayo? Ayan. So, sabi sa Matthew 28:19, paki-flash po, Matthew 28. Okay. Sabi nga, who should get baptized? Sabi, Jesus taught that all of His disciples should be baptized. Di ba sinabi yan sa Matthew 28? Ano nga yun? Yung therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you. Tama po ba? So, ibig sabihin, si Jesus, siya nga ay, di ba, nagpabautismo siya kahit siya ay Panginoon or Diyos. Diba? Ibig sabihin nun, ginawa niya pa rin to fulfill yung kagustuhan ng Panginoon sa atin. Pinakita niya yung example. Kaya nga, sino ba ang kailangan na ibautismo? Tayo po yun, na mga disciple. Ikaw ba ay disciple ka? Amen ba? Disciple ka ba? Amen? Ang disciple ay sumusunod, nagpa-follow sa discipler. No? Ibig sabihin, tayo ay disciple ng Diyos. Diba tayo din dapat ay magpapabautismo. Yan. So sabi, Jesus taught that all of his disciples should be baptized. Whoever wants to be a disciple of Jesus should be baptized. So dapat daw lahat ng may gustong maging disciple ni Jesus dapat ay mababautismo. Sino rito na bautismo na? Yun. So, anong nyo, di ba? Kayo ay, anong experience mo nung ikaw ay binautismohan? Paano ka nilubog sa tubig? Nag-swimming ka muna, gano'n? Baka mamaya ate, maniwala sila na gano'n. Di mo sila ahon. Sino pa? Ano ba ang ginagawa pag sa bautismo na? Kuya Ray. Kasi kung ano kasi ngayon kasi masyado na maganda, no? Kami doon lang kami sa pool. Yung tapos lulubog. Ngayon may kasama ng pag ahon mo, delikado pag ikaw yung huli. Oo, kasi May team na daw. So tayo,
ibig sabihin tayong lahat ay babautismuhan. So sabi, lahat ng may gustong sumunod or maging disciple ni Jesus Christ ay dadaan sa pagbabautismo. Kasi nga, ang baptism, isa tong paraan or isa tong declaration gaya ng sinabi ni Kuya Rai na ikaw ay sumusunod na sa Panginoon. So paano ba ginaganap ang bautismo or baptism? So ikaw ay ilulubog sa tubig. Hindi ka magsiswimming So ikaw ay ilulubog sa tubig. Kaya nga baptize, immerse. Diba? Ibig sabihin walang area, walang part lang na ng katawan mo yung tutubigan or babasahin, hindi yung kamay lang, kundi buong ikaw. Okay? So, adoration, bakit kailangan buong katawan ka ilulublob sa tubig? Para bang pagmulat mo, makita mo si Jesus? Hindi. So, merong tinatawag na significance of baptism. Sabi nga, di ba, ang pagbabautismo, ilulublob ka, tapos hihiga ka, tama ba? Hihiga ka, tapos aahon ka. Siyempre, hindi ka natatagal doon. Baka mamaya, salamang ganun ka na lang, di ba? So, hindi. Meron siyang tinatawag na significance or kahalagahan. Yan. Ano ba yun? Actually, merong tatlong symbolism ito. No? Ano yung symbolism niya? Una, yung death ni Jesus Christ. No? Yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay. Pakisabi nga, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay. Yan. So, tandaan nyo yung symbolism yan. Death, burial, and resurrection. Una, dun muna tayo sa death. Yan. So, death, going down into the water, symbolizes that we are dying out old self, which part of our nature, the part of us that was rebellious and could not be renewed. So, bakit di ba yung paghiga natin? Ibig sabihin, yung old nature natin is, dapat pinapatay mo na. No? Kumbaga, kaya nga symbolism ng pagkamatay ni Kristo. Kasama ng pagkamatay ni Kristo, yung old self mo ay dapat na pinapatay mo na rin. Okay? Pangalawa, burial or pagkalibing. Yan. So, we cannot start again if we continue to carry out our old habits, hang-ups, and hurts. So, dapat daw, yung mga past na meron tayo should be, what? Symbolically buried. No? Ilibing mo na. Ibig sabihin, bago ka iahon pa lang, kaya nga di ba ilang seconds tayo na nakaganon. So, dapat yung old self mo o yung dati mong pagkatao na ikaw ay ganito, na ikaw ay maraming ginagawa, maraming kasalanan, isasama mo na siya sa kumbaga parang ililibing mo na rin siya gaya ng kay Kristo. And pangatlo, resurrection. So, paano ba yun? Yung pagkabuhay. Diba? So, sa pag-ahon mo sa tubig, no, ibig sabihin, you are a new creation. Pakisabi nga new creation. Na ikaw ay nabuhay na into a new life. And that is your new beginning. Thank you. So, Nakatawa ka to kanina kay Kuya Ray. ayan, sabi dito, a life free from the slavery of sin. This new life no longer belongs to us. It belongs to God. Diba? So, pangatlo, resurrection or pagkabuhay. It symbolizes sa pagkabuhay ni Kristo. Na tayo, pagkaahon natin sa tubig, ibig sabihin, this is a new beginning of your life. Tama po ba? Yung old self mo, wala na. Yung dati mong pagkatao, yung past mo, wala na rin. Kung dati tingin mo sa sarili mo, ganito ka lang, ganito ka na, hindi na yon. Diba? I-buried mo na yon. Pag-ahon mo sa tubig, diba? Dapat ikaw ay bago na. As if na parang wala ka ng sin. Hindi ka na slave ng sin. Diba? Yung life, pag-ahon mo sa tubig, yung life mo, which is belong na sa Panginoon,
at hindi na para sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay susunod na sa Panginoon. Kaya nga, di ba sa prayer, pag nagbabautismo, sabi doon, ako si, natatandaan niyo ba yun? Si Rachel Arca, nangangako na ako ay susunod simula ngayon, bukas. Tapos sa wala nang Dahil di ba sinasabi ni Pastor yun, pinapa-declare sa'yo, bakit? Once na iniahon ka na sa tubig, that is your new beginning, new life with Jesus. Amen po? Amen. So dapat ikaw ay lalakad na sumusunod sa Panginoon. That is your new beginning. Sabi nga, yun ay step of faith natin. Tama po ba? Yan, step of faith natin. Sabi, kapag ikaw ay nagpabaptize at itong ginawa mong step of faith, dapat ikaw ay naniniwala with all your heart. No, na ang Diyos ay, ikaw ay binago na ng Panginoon, your new life na, no? Ang tatahaki mo, ang lalakaran mo. Kaya nga sinabi nila kanina, tama yun, na ang bautismo daw ay tanda ng pagsunod sa Diyos. Kasi after mo mabaptize, ikaw ay bago na. Yung buhay mo, ay yung dati mong pamumuhay, hindi mo na siya ipapamuhay ulit. Kasi mamumuhay ka na nakasama si Kristo. Namumuhay ka na lalakad nakasama si Kristo at sumusunod sa Kanya. Okay, tatandaan lang natin, ang bautismo po, hindi po siya nakakaligtas. Hindi rin siya nakakalinis ng kasalanan. Hello, tandaan niyo po yan. Kasi pag sinabi nilang bautismo, ay ano yan, nakakaligtas yan. Pag nagpabautismo ako, maliligtas na ako. Or pag nagpabautismo ako, mawawala yung kasalanan ko. Hindi po siya nakakalinis ng kasalanan. Hello, tama po ba? Ayan, yun lang po yung tatandaan natin. Ang bautismo, hindi siya nakakalinis ng kasalanan. Ito po ay tanda ng pagsunod. Ulit, ano po ang bautismo? Tanda ng pagsunod. Bakit tayo nagpapabautismo? Tanda ng pagsunod. At it symbolizes three things, no? Na pagsunod din ni Jesus. Una, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Na yung life mo, after mo mabaptize, ikaw ay susunod na sa Diyos at hindi mo na ipapamuhay, isinama mo na sa paglibing yung dati mong life. Ikaw ay mamumuhay na ng new beginning. Amen po? Yan. So, sino rito excited na sumunod sa Panginoon? Taas nga kamay. Yan. So, kayo ba ay magpapabautismo din? Dapat. Dapat. Kasi ikaw ay gustong sumunod sa Diyos, di ba? Maging disciple ni Christ at kailangan mo rin magpabautismo. Okay? Hindi po siya conversion. Yung iba iniisip na, papakonvert ka lang eh. Di ba? Hindi po conversion yon. Pag may nagtanong sa'yo, bakit ka magpapabaptize? Kasi gusto ko sumunod sa Diyos. Amen po? That is not conversion. Amen? Amen. Pag sinabi, bakit ka magpapabautismo? Kasi gusto ko sumunod sa Diyos eh. Tanda ko ng pagsunod ko sa Panginoon. Kaya nga sabi, di ba yung baptism, publicly. Di ba marami tayo? Tama ba? Kasi publicly, dinedeclare mo ako ito. Di ba? Susunod ako sa Diyos. Ito yung declaration ko, tanda ng pagsunod ko sa Panginoon. Amen. Amen. Excited na ba kayo sa new beginning? Yan. So, dapat after natin mabaptize, no, tayo ay susunod na sa Panginoon. Wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw na ay bago. Tandaan, ang bautismo ay hindi nakakalinis ng kasalanan. Ito ay tanda ng pagsunod niya. So, yun lamang po. magpapa-immerse. Okay, so bibigyan kayo ng papel ni Ate Mary Lord.